Rapunzel. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain ay may isang butihing mag-asawa. Isang araw, may mabuting balitang hatid ang babae sa kanyang asawa. Siya ay nagdadalang tao. Lubos na natuwa ang asawa sa balita, kaya nangako ito na gagawin ang kahit ano para sa kanya. Isang araw, sinabi ng babae na nananabik siya sa ilang malutong na litsugas. Di ako matatahimik kung di ako makakakain ng masarap na litsugas mula sa hardin ng ating kapitbahay. Kaya nagpunta ang lalaki sa hardin ng kapitbahay upang tuparin ang kahilingan ng kanyang asawa. Ngunit hindi alam ng pobreng lalaki na ang kanyang kapitbahay ay isa palang mangkukulam na nagngangalang Camila. Walang sinumang nakakaalam na ang bruha ay 150 taong gulang na. Upang magmukhang bata, ang maaari lamang hawakan ni Camila ay mga ginintuang bagay. Kaya lahat ng kasangkapan sa bahay ay may ginto. Nilagyan niya ng ginto ang mga plato, kutsara at tinidor, mga garapon, lampara at maging ang inuupuan niya. Lahat ay nababalot ng ginto. Isang gabi, may kumatok sa kanyang pinto. Ito ay ang kapitbahay na humihingi ng ilang litsugas para sa kanyang buntis na asawa. Pinayagan siya ni Camila na kumuha sa hardin ng kahit gaano karaming litsugas. Ngunit sa isang kondisyon. Kung ang iyong anak ay may gininto ang buhok, kukunin ko siya. Hindi alam ng lalaki kung ano ang gagawin. Kaya sumang-ayon siya at ipinagdasal na lang na hindi magkaroon ng dilaw na buhok ang magiging anak. Pagkaraan ng ilang araw, ipinanganak ng kanyang asawa ang isang magandang sanggol na babae na may malagintong dilaw na buhok. Pinangalanan nila itong Rapunzel. Parang alam na ni Camila na ang sanggol ay ipapanganak ng may dilaw na buhok. Kaya kinuha niya ang sanggol ayon sa napagkasunduan at inuwi sa kanyang tahanan. Inalaga ang mabuti ng bruha si Rapunzel. Palagi niyang sinusuklayan ang ginintuang buhok nito na lumalago sa bawat araw. Hindi kailanman pinagupitan ng buhok ni Camila si Rapunzel dahil kumukuha siya ng mahahabang hibla ng buhok. Niluluto niya ito sa mahiwagang kaldero upang maging ginto. Sa aking mahika, ang kanyang mahabang gininto ang buhok ay magiging totoong ginto. Dinala ni Camila si Rapunzel sa kagubatan. Gumamit siya ng mahika upang magtayo ng isang malaki at mataas na tore kung saan magiging ligtas ang buhok ni Rapunzel. Walang hagdan ang tore sa loob o sa labas. Mayroon lamang itong isang maliit na silid na may isang bintana. Mag-isa lamang dito si Rapunzel sa loob ng 18 taon. Maliban lang kung bibisitahin siya ni Camila. Kapag bumibisita si Camila, tinatawag niya si Rapunzel mula sa ibaba. Rapunzel? Rapunzel? Ibaba mo na ang iyong ginintoang buhok. Mula sa bintana ay ilaladlad ni Rapunzel ang kanyang mahabang tinirintas na buhok. At doon nangungunyapit si Camila upang makaakyat sa tore. Nanay, bakit hindi ako makakababa upang makakita ng mga hayop at bulaklak? Ito lang ang tanging paraan para maprotektahan kita mula sa kasamaan ng mundo. Maraming mapanganib na hayop sa labas. At lahat ng uri ng masamang nilalang. Kung mapapahamak ka,
Hindi ko na kaya ang mabuhay pa. Isang araw, ang gwapong prinsipe ng bansa na si Rob na may kaparehong kaarawan ng kay Rapunzel ay nangabayo patungo sa gubat. Sa kagubatan, narinig ng prinsipe ang pag-awit ng dalaga at magiliw siyang nakinig. Ang tinig na iyon. Napakaganda. Hiya! Tinuntun niya ang pinagmumula ng misteryosong boses hanggang sa marating niya ang tore na tinitirhan ni Rapunzel. Nang umawit ang dalaga sa bintana ng tore, agad umibig sa kanya ang prinsipe. Nilibot ng prinsipe ang paligid ng tore, ngunit wala siyang makitang pinto o hagdan. Maya-maya ay dumating si Camilla, kaya't nagtago ang prinsipe sa likod ng mga halaman dahil alam niya na isa itong masamang mangkukulam. Naku po, si Camilla yun ah. Ang mangkukulam? Anong ginagawa niya rito? Rapunzel? Rapunzel? Ibaba mo na ang iyong ginintuang buhok. Niladlad ni Rapunzel ang kanyang mahabang tinirintas na buhok upang makaakyat si Camilla. Sa sumunod na araw, bumalik ang prinsipe sa tore. Pagdating ay sinubukan niyang gayahin ang boses ng bruha at sumigaw siya mula sa ibaba ng tore. Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo ang iyong ginintuang buhok. Nanibago si Rapunzel sa boses na narinig, pero nilabas pa rin niya ang kanyang buhok. Mabilis na inakyat ni Prinsipe Rob ang buhok dahil nais na niyang makilala ang may-ari ng magandang tinig. Hirap naman umakyat sa buhok. Natakot si Rapunzel nang makita siya. Sino? Sino ka? Paano ka nakarating dito? Ako si Prinsipe Rob. Naisip ko lang baka kailangan mo ng tulong dahil walang hagdanan at may mangkukulam. Hindi kita kilala. Sabi ng nanay ko, mapanganib na nilalang ang mga estranghero. Naku, umalis ka dito. Oo, huwag ka mag-alala. Hindi ako mapanganib na tao. Nilalang, narinig ko lang iyong magandang tinig at nais ko makita kung ano ang pakay ng mangkukulam. Narito ako upang sagipin ka. Ang mga salita ng prinsipe ay nagpalambot sa puso ni Rapunzel at hindi na siya natakot pa. Miss Rapunzel, gusto ba mo ba sa tore kasama ko? Upang maamoy mo ang mga bulaklak, makapamasyal at makakita ng magagandang hayop. Maraming taon na ring ninais ni Rapunzel na tuklasin ang buhay sa labas. Kaya agad niyang tinanggap ang alok ng prinsipe. Mayroon akong ideya na makakatulong sa ating dalawa na makababa sa tore. Nang sumunod na araw, dumating si Camilla. Nagulat siya dahil nakaladlad na ang mahaba at ginintuang buhok mula sa tuktok ng tore. Siguro ay natanaw na niya ako, kaya nilabas na niya ang kaniyang buhok. Kaya nagsimula ng umakyat si Camilla hanggang sa tuktok ng tore. Maya-maya ay may narinig siyang kabayo. Pero naisip niya na baka mayroon lang manlalakbay sa malapit. Kaya hindi na niya ito pinansin. Nagpatuloy na lang siya sa pag-akyat dahil sabik na niyang makita si Rapunzel. Nang marating niya ang silid ni Rapunzel, ang laking gulat niya. Wala na doon si Rapunzel. Putol na ang buhok at nakatakas na siya sa tore. Ang ginto ko! Wala na ang ginto ko! Bakit? Rapunzel! Pinutol ni Rapunzel ang kanyang buhok at itinali ito sa isang bakal sa dingding ng tore. Kaya siya at ang prinsipe ay parehong nakababa ng tore. Mag-isa na lang sa tore, desperadong hinawakan ni Camilla ang putol na buhok ni Rapunzel. Hindi! 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 Hindi na ito po pwede! Dahil
nakaugat itong buhok upang maging ginto. Samantala, sina Prinsipe Rob at Rapunzel ay dumating sa kastilyo ng prinsipe at ikinwento ng prinsipe ang lahat sa kanyang ama at ina, ang hari at reyna. Nabanggit naman ng hari na narinig na niya ang pangalang Rapunzel mula sa isang matandang magsasaka at kaniyang asawa. Kaya kaagad na dinala ng prinsipe si Rapunzel sa lumang bahay ng mag-asawa na sinabing nawala ng sanggol na pinangalan ng Rapunzel. Sa sandaling binuksan ng kawawang ina at ama ang pintuan at nasilayan si Rapunzel, nakilala nila siya. Anak ko, kinuha ka sa amin ng masamang bruha na yun. Napakaraming taon na lumipas. Sa wakas nakauwi ka. Kami ang iyong tunay na pamilya. Masayang-masaya si Rapunzel na makilala ang kanyang tunay na magulang. At ano sa palagay mo ang nangyari kay Camilla na naiwan sa tore nang walang ginto? Hahanapin kita, Rapunzel. Kailangan ko ang buhok mo na nagbibigay sa akin ng ginto. Sa isang maliit na bukirin ay may naninirahang isang nakatutuwang pamilya ng bibe. Ang nanay na bibe ay naglilimlim sa kanyang mga itlog. Mayroong eksaktong 7 itlog na naghihintay na mapisa. Isang maaraw na umaga, ang mga itlog ay nagsimula ng mapisa. Di nagtagal, labis ang kagalakan ng inahin nang lumabas ang 6 na maliliit na bibe. Sinusubukan ng mga batang bibe na umangkop sa bagong mundo. Kumukwak-kwak sila sa paligid ng inang bibe. Ngunit ang pinakamalaking itlog ay nagsisikap pa ring mapisa at nag-aalala ang inang bibe. Naisip niya na parang may mali. Nagpa siyang maghintay ng kaunti pa. At sa wakas, ang ika-7 at pinakamalaking itlog ay napisa. May pagkalito na tumingin sa paligid ang batang bibe. Hindi niya alam na mas nalilito ang kanyang ina at mga kapatid dahil itong bibe na ito ay hindi kamukha ng kanyang mga kapatid. Mas malaki siya at kulay abo at puti ang mga balahibo niya. Pinagtawanan siya ng mga kapatid na bibe. Ang pangit mo naman, wala ka sa itsura namin. Hindi ko maunawaan. Paanong naiba ang hitsura mo sa iyong mga kapatid? Pangit, 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 pangit. Makalipas ng ilang araw, lumaki na ang mga bibe. Ang pangit na bibe ay lubhang mas malaki. Naiiba rin ang kulay ng balahibo niya. Ang bilis mong lumaki, paano kayang naging kakaiba ka? Ang pangit na bibe ay lumalaking kakaiba at malungkot na bibe. Wala sa kanyang mga kapatid ang gustong makipaglaro sa kanya. Ayaw ka namin kalaro dahil pangit ka. Lahat ng iba pang mga hayop sa bukid ay pinagtatawanan siya. Pangit na bibe, pangit na bibe. Pangit na bibe. Si Inang Bibe naman ay ginagawa ang kanyang makakaya sa pagprotekta sa kanya. Ang kawawa kong bibe, bakit kaya ibang-iba ka sa kanila? Sa paglipas ng mga araw, lalong sumasama ang loob ng kawawang pangit na bibe. Magdamag siyang tahimik na umiiyak at nag-aasam ng sinumang makakatanggap sa kanya. Bakit ba ang pangit ko? Bakit hindi ako naging katulad ng mga kapatid ko? Isang araw, may mga mangangaso na dumating sa lawa malapit sa kanilang tinitirhan. Sinimulang habuli ng mga mangangaso ang mga bibe na nakita nila. Habang naghahanap ng pagkain ng inang bibe, nahuli siya ng mga mangangaso. Walang alam sa mga pangyayari, ang kawawang pangit na bibe ay naghihintay hanggang umaga sa kanyang ina.
Ang kawawang bibe, di niya alam ang gagawin. Una siyang lumapit sa aso, pero tinaboy siya ng aso. Alis! Ayokong may makakita sa akin na nakikipag-usap sa isang pangit na bibe. Pagkatapos ay lumapit siya sa manok, pero hinamak din siya ng manok. Maging ako ay mas maganda sa'yo. Bak, 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 bak. Napakalungkot ng pangit na bibe. Walang may gusto sa akin dito. Kung hindi babalik si nanay, wala nang dahilan para manatili ako dito. Nang umaga rin yun, nagpa siyang umalis ang pobreng bibe. Lumangoy siya papunta sa kabilang bahagi ng lawa. Lahat ng makakasalubong niyang hayop ay tinanong niya ng iisang katanungan. May alam ka bang bibe na kamukha ko? May alam ka bang bibe na kamukha ko? May alam ka bang bibe na kamukha ko? Iisa lang din ang sagot mula sa kanilang lahat. Hindi pa sila nakakita ng ganoong klaseng bibe. Nagpatuloy ang bibe sa kanyang paglalakbay hanggang sa makarating siya sa isa pang lawa. Tinanong rin niya ang mga gansa na naroon. Wala. Naku bata, hindi ka dapat nandito. May mga ngaso sa paligid. Mabuti pa, umuwi ka na. Malungkot na nagpatuloy sa paglakad ang bibe. Maya-maya ay narating niya ang isa pang lawa. Ngunit walang hayop doon. Mag-isa lang siya. Kung walang may gusto sa akin, dito na lang ako magtatago magpakailanman. Lumipas ang maraming buwan. Kahit nag-iisa lang siya, ay masayang masaya siya. Isang araw, nakita niya ang isang kawan ng mga puting ibon na may mahabang leeg. Patungo sila sa timog. Buong paghanga niyang pinagmasdan ang mga iyon. Ang gaganda nila! Nais kong maging katulad nila. Dumating ang taglamig at nagsimula ng magniebe. Ito ang unang pagniniebe na naranasan niya. At tuwang-tuwa siyang naglaro kahit matabunan ng puting niebe. Dahil sa matinding pagninyebe, nahirapang makahanap ng pagkain ang pangit na bibe. Naglakad-lakad siya sa palibot. Gutom na siya, nilalamig, at pagod na pagod. May nakasalubong siyang isang magsasaka. Naawa ang magsasaka sa kanya at ibinalot sa kanya ang balabal nito. Kaawawang nilalang. Kinaw na. Iuuwi kita at aalagaan hanggang sa lumaki ka. Tulad ng sinabi niya, inalaga ang mabuti ng magsasaka ang bibe. Nang dumating ang tagsibol, malaki na ang pangit na bibe. Para magkaroon siya ng malaking lugar na magagalawan, nagpa siya ang magsasaka na dalhin siya sa lawa. Nag-iisa siyang muli at sa kanyang paglangoy-langoy, napatingin siya sa sariling refleksyon sa tubig. Namangha siya sa nakita niya. Nung una, hindi niya makilala ang sarili niya. Akala niya may iba sa likuran niya. Kaya pinagaspas niya ang kanyang mga pakpak at nakitang yun din ang ginagawa ng refleksyon. Inunat niya ang kanyang leeg at kinopya rin ng refleksyon ang kanyang mga galaw. Saka lang niya napagtanto na ang kamangha-manghang ibon na ito ay walang iba kundi siya. Ang laki ng pinagbago ko. Kamukha ko na yung mga ibon sa langit. Babalik ako sa dati kong bahay. Ipapakita ko sa kanilang lahat. At masaya niyang sinimulan ang paglalakbay. Habang lumalangoy siya sa lawa, natagpuan niya ang isang kawan ng mga sisne. Dahil katulad nila siya, sinama nila siya. Hindi na siya pangit na bibe. Siya ang pinakamasayang sisne na nagpatuloy sa paglalakbay. Nakita sila ng isang batang lalaki sa baybayin. Wow! Tingnan niyo yung nasa huli. Siya ang pinakamagandang sisne na nakita ko. Oo, sa simula pa lang ay isa pala siyang sisne. Sa di sinasadyang pangyayari, ay napasama siya sa pugad ni Inang Bibe.
Pero ngayon, kasama na niya ang kanyang totoong pamilya. At lubos ang kasiyahan niya. Noong unang panahon, may isang hari na mayroong 12 magagandang anak na babae. Lahat ng 12 prinsesa ay magkakasama sa iisang malaking silid. Buong pusong pinoprotektahan ng hari ang kanyang mga anak. At sa gabi ay hindi niya sila pinapayagan na lumabas. Ngunit tuwing umaga, may kakaiba sa kanilang paggising. Sira-sira ang mga sapatos ng mga prinsesa na para bang buong gabi silang sumayaw. Kaya araw-araw ay ibinibili ng hari ang kanyang mga anak ng bagong sapatos. Pero kinabukasan ay sira-sira na naman ang mga bagong sapatos. Hindi malutas ng hari o ng kanyang mga tauhan sa kastilyo ang misteryo ng sapatos. Paano ito mangyayari? Paano masisira ang bagong sapatos sa isang gabi lamang? Kamahalan, hindi rin namin maintindihan. Kaya nag-atas ang hari. Ang sinumang makalulutas ng misteryo ng sapatos ng mga prinsesa ay pahihintulutan kong pakasalan ang isa sa aking mga anak at magiging hari siya kapag pumanaw na ako. Ngunit mayroon lamang siyang 3 araw at 3 gabi upang malutas ito. Kung hindi, habang buhay siyang mabibilanggo. Dumating sa kastilyo ang mga kabataang lalaki sa kaharian at maging ang mga prinsipe mula sa ibang mga kaharian. Ilang araw nilang binantayan ang pintuan ng silid-tulugan ng 12 prinsesa. Ngunit walang sino man sa kanila ang nakalutas ng misteryo. Sa wakas, may isang binata na may mabuting puso na nais ding sumubok. Kaya naghanda siyang tumungo sa kastilyo. Habang daan, may nakasalubong siyang isang matandang babae na mukhang mahirap. Iho, gutom na gutom ako. Maaari ba ako makahingi ng isang pirasong tinapay? Ibinigay ng binata sa matandang ginang ang lahat ng baon niyang pagkain. Masaya ang matanda sapagkat ang ibang mga nakasalubong niya ay hindi nagbigay ng kahit ano. Alam ng matandang babae na ang isang ito ay naiiba. Kaya bilang kapalit, binigyan niya ang binata ng isang mahiwagang kapa. Ito ay mahiwagang kapa. Kapag isinuot mo ito, hindi ka makikita ni numan. Pagtungtong ng 12:00 ng gabi, isuot mo ang kapa at makakapasok ka sa silid ng mga prinsesa. Pero mag-iingat ka, huwag mong iinumin ang anumang ibibigay sa iyo ng mga prinsesa. Tinanggap ng binata ang mahiwagang kapa at nagtungo na sa kastilyo. Pagdating niya, sinabi niya na naroon siya upang lutasin ang misteryo ng mga sapatos. Sa unang araw, nagbabantay siya sa harap ng silid nang lumabas ang prinsesa na may dalang limonada. Baka nauuhaw ka, naghanda kami ng limonada para sa'yo. Inom ka muna. Nakalimutan ng binata ang babala ng matandang ginang at ininom niya ito. Di nagtagal ay inantok siya. Buong gabi siyang nakatulog sa silid na inihanda nila para sa kanya. Pagsapit ng umaga, napabalikwas ang binata. Naku, hindi ko nasuot ang mahiwagang kapa at hindi ako nakapasok sa silid nila. Sa ikalawang gabi, muling nagbantay ang binata sa harap ng silid ng mga prinsesa. Tulad ng nauna, isang prinsesa ang nag-abot sa kanya ng inumin. Dahil buong araw siyang nagbantay hanggang gabi, uhaw na uhaw ang binata. Hindi nag-iisip, naubos niya ang inumin na ibinigay sa kanya. At syempre, nakatulog siya ulit. Kinaumagahan ng magising siya, naalala niya ang sinabi ng matandang babae.
Mag-iingat ka. Huwag mong iinumin ang ibibigay sa iyo ng mga prinsesa. Malamang ay may pampatulog sa inuming binigay nila sa akin. Sa sandaling iyon, kinausap siya ng hari. 2 araw na ang lumipas at hindi mo pa rin nalulutas ang misteryo. Kung hindi mo ito magagawa ngayon, mabibilanggo ka at mananatili ka doon habang buhay. Pagkatapos ay umalis na ang hari. Kailangan malutas ng binata ang misteryo ngayon. Nang gabing iyon, sa huling pagkakataon, nagbantay ang binata sa harap ng pintuan ng mga prinsesa. Tulad ng inaasahan, lumabas ang bunsong prinsesa at binigyan siya ng inumin. Pero natuto na ang binata, tinanggap niya ang baso at nagpasalamat. Nang makaalis ang prinsesa, ibinuhos niya ang inumin sa isang paso. Kaya ngayon ay gising na gising siya. Gumabi na at malapit ng maghating gabi. Isinuot ng binata ang kapa at sa sandaling yon, hindi na siya nakikita. Marahan niyang binuksan ang pinto at di siya makapaniwala sa nakikita niya. Lahat ng mga prinsesa ay nakasuot ng magagandang saya at suot ang kanilang bagong sapatos. Tingnan natin kung ang binata sa pintuan ay nakatulog. Binuksan ng isang prinsesa ang pinto at isa pang prinsesa ay nilapit ang tainga sa dingding. Naisip ng binata na kailangan niyang gumawa ng mga tunog na naghihilik. Matapos nilang matiyak na natutulog ang binata, hinila ng panganay na prinsesa ang kanyang kama at pumalakpak ng 3 beses. Isang lihim na pintuan ang bumukas sa dating kinalalagyan ng kama. Isa-isang pumasok sa loob ng lagusan ang mga prinsesa at syempre sumunod ang binata. Ang lihim na lagusan ay isang hagdanan na may daang-daang mga hakbang na pababa. Habang pababa sila ng hagdan, di sinasadyang natapakan ng binata ang saya ng prinsesa sa huli. Parang may tumapak sa damit ko. Kalokohan, malamang ikaw yun. Sa dulo ng hagdanan, dumating sila sa isang gubat. Dumaan sila sa matataas na puno na may mga sanga ng pilak. Kumuha ng sanga ang binata at patuloy na sumusunod sa mga prinsesa. Pagkatapos ng mahabang lakarin, narating nila ang isang ilog kung saan may 12 bangka na hugis sisne na may sakay na 12 mga prinsipe na naghihintay sa mga prinsesa. Sumakay sila sa mga bangka at sumakay din ang binata dun sa pinakahuli. Parang mabigat ang bangka namin ngayon na para bang may nadagdag sa amin. Nakakapagtaka. Hay naku, kung ano-anong sinasabi mo dyan. Nang makatawid sila sa ilog, naroon ang isang malaki at makinang na kastilyo. May maririnig na musika na nagmumula sa loob. Sa labas ng bintana, natanaw ng binata ang maraming tao na sumasayaw. Pagpasok nila sa kastilyo, nagsimula ng sumayaw ang mga prinsesa. Hindi sila nagsasawa at nagsimula na ring masira ang kanilang mga sapatos. Hindi na kinaya ng binata ang kanyang gutom, kaya kumuha siya ng isang hiwa ng cake sa lamesa at nagsimulang kumain. Nakita ito ng bunsong prinsesa. Yung cake ko! Lumulutang ito na parang may kumakain ito. Itigil mo na nga yung kalokohan mo. Kinuha ng binata ang isang gintong kopa mula sa mesa nang walang nakakapansin. Sumayaw ang mga prinsesa hanggang umaga. Pagkatapos ay sumakay sila sa mga bangka, lumakad sa kagubatan, umakyat sa napakahabang hagdanan. At sa wakas ay nakauwi na sila sa kanilang kastilyo. At ang kanilang mga sapatos ay sira-sira na naman. Masayang-masaya ang binata na nalutas niya ang misteryo ng mga sirang sapatos. Ilang sandali pa ay dumating ang hari. Tapos na ang iyong oras. Nalutas mo ba ang misteryo ng sapatos? Opo, aking kamahalan. Nagawa ko po. At kinwento niya ang lahat ng kanyang nalaman. Nung una, hindi siya pinaniwalaan ng hari.
Ngunit nang ipakita ng binata ang sanga ng pilak mula sa kagubatan at ang gintong kopa mula sa makinang na kastilyo, saka nalaman ng hari na nagsasabi siya ng totoo. Kaya naman, tinupad ng hari ang kanyang pangako. Sinabi ng binata na nais niyang pakasalan ang bunsong prinsesa. Hindi nasisiyahan ang 12 palasayaw na prinsesa dahil ang kanilang lihim ay nabunyag na. Ngunit ang binata at ang bunsong prinsesa na ikinasal ay namuhay namang maligaya. Noong unang panahon, may 3 maliliit na baboy na naninirahan kasama ang kanilang ina sa isang munting bahay. Panahon na para umalis sila sa kanilang tahanan at matutong mabuhay ng mag-isa. Tinawag ng inang baboy ang 3 anak sa tabi niya. Mahal kong mga anak, panahon na para kayo ay magsarili. Magsimula kayo ng bagong buhay. Ngunit tandaan, anuman ang gagawin ninyo sa mundong ito, gawin ang pinakamahusay na makakaya nyo upang manatiling buhay. Medyo malungkot at may kaunting kaba, nagpaalam na ang 3 maliliit na baboy sa kanilang nanay at humayo na sila. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan nila ang lupa kung saan maaari silang magtayo ng kanilang sariling tahanan. Ang bunsong baboy ay nagpasya na itayo ang kanyang bahay gamit ang dayami. Inisip niya na ito ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan upang bumuo ng isang bahay. Sa paraang ito, marami siyang oras para makapaglaro. Natapos ng pinakabatang baboy ang kanyang bahay sa isang araw lang. Sumigaw siya sa mga kuya niya. Hoy mga kuya, tapos na ako! Tiningnan ng panganay na baboy ang bahay. Okay, ngunit hindi matibay ang bahay na to. Paano ka mapoprotekta nito mula sa mabangis na lobo? Hindi pinansin ng bunsong baboy ang sinabi ng kanyang kuya. Huwag kang mag-alala kuya, walang mangyayaring ganun. Okay, wag mong sabihin di kita binalaan ha. Nagpasya naman ang gitnang kapatid na gawing kahoy ang kanyang bahay. Mula sa mga sanga na kanyang nakolekta sa kakahuyan, ay nagpasya siyang magtayo ng isang maliit na bahay. Tumagal ng eksaktong 3 araw ang kanyang pagtatayo ng bahay. Lumapit ang panganay na baboy. Mahal kong kapatid, mahusay ang ginawa mo. Ngunit baka hindi ito matatag. Mapoprotektahan ka ba nito mula sa lobo? Sumagot ang gitnang kapatid. Huwag kang mag-alala kuya, ligtas ako sa bahay na to. Okay, wag mong sabihin hindi kita pinaalalahanan ha. Habang ang 2 maliit na baboy ay masaya sa kanilang bagong bahay, ang pinakamatanda sa kanila ay patuloy na nagtrabaho dahil nagtatayo siya ng bahay mula sa laryo at mga bato. Inisip ng mga nakababatang kapatid na sayang lang ang pagsisikap niya. Wala silang ginagawa kundi maglaro sa maghapon. Bakit ka pa magpapakahirap kung pwede ka naman mabilis makatapos kung magtatayo ka ng katulad sa amin? May kinakatakutan kasi siya eh. Hindi sila pinapakinggan ng panganay na baboy. Nagtrabaho siya ng isang buong linggo at natapos din niya ang bahay na gawa sa ladrilyo at bato. Pagkaraan ng ilang araw, may isang gutom na lobo na dumating. Tumayo muna siya sa harap ng bahay na dayami. Nagpapahinga ang bunsong baboy sa loob ng kanyang bahay kubo. Kumatok ang lobo sa pinto. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako. Hindi mo yan magagawa dahil matatag ang bahay ko. Kaya hinipan ng lobo ang bahay hanggang sa nawasak ito at lumipad. Mabilis namang nakatakas palayo ang baboy. Tumakbo siya papunta sa bahay ng gitnang kapatid na gawa sa mga sanga ng puno. Kumatok siya. Nang bumukas ang pinto, parang hinagis ng baboy ang sarili papasok sa loob ng bahay. Dali, isara mo ang pinto. Baka pumasok dito ang lobo. Huwag kang mag-alala bunso, hindi niya tayo maaano sa bahay na to. Maya-maya ay dumating ang gutom na lobo sa kahoy na bahay ng pangalawang kapatid at sumigaw. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako.
Hindi mo masisira ang bahay ko. Kaya hinipan ng lobo ang bahay hanggang sa bumagsak ito. Kumaripas ng takbo ang magkapatid na baboy papunta sa pangatlong bahay. Bahagyang nakalayo sila sa lobo. Kuya, papunta na dito ang lobo. Anong gagawin natin? Sumagot ang panganay na baboy na may kumpiyansa sa sarili. Huwag kayong mag-alala. Hindi mapapasok ng lobo ang bahay na to. Maya-maya, dumating ang gutom na lobo sa bahay na bato ng panganay na baboy at sumigaw sa 3 maliliit na baboy. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako. Huwag mo nang subukan, masamang lobo. Hindi ka maaaring pumasok sa bahay na ito. Nagalit ng husto ang lobo, kaya buong lakas na hinipan ng bahay. Ngunit walang nangyari. Paulit-ulit niyang sinubukan, pero hindi niya ito natinag. Dahil sa pagod, nagpa siya ang lobo na sumubok ng ibang paraan para makapasok sa bahay. Nakita niya ang tsimeneya sa bubong at nagsimulang umakyat. Napagtanto ng panganay na baboy na ang lobo ay umakyat sa bubong para pumasok sa tsimeneya. Kaya mabilis niyang sinindihan ang pugon sa ilalim nun at nagsalang ng isang malaking kaldero na may tubig. Nang maakyat ng lobo ang tsimeneya, hinulog niya ang sarili sa loob nito at dumiretso sa kumukulong kaldero. Tulong! Aray! Mainit! Maluluto ako dito. Sa wakas ay ligtas na sila sa lobo. Masayang nagyakapan ang magkakapatid na baboy. Kinabukasan, binisita ng 3 maliliit na baboy ang kanilang ina upang ikwento sa kanya ang lahat ng nangyari. Tama ka, nanay. Ano man ang gagawin natin sa mundong ito, dapat gawin ng lahat ng makakaya upang ang pinagtrabahuhan ay maging matagumpay. Simula noon, ang 2 baboy ay hindi na naging tamad. Masipag na sila tulad ng kanilang kuya at namuhay silang masaya at ligtas. Noong unang panahon, sa isang kagubatan nakatira ang isang maliit na daga. Sa kalapit na kuweba ay may isang malaking oso na ilang buwan nang natutulog at napakalakas humilik. Isang araw, pinuntahan ng maliit na daga ang oso upang gisingin ito dahil hindi siya makatulog sa maingay na paghihilik nito. Ginoong oso! Huy, ginoong oso! Gising! Tag-araw na po. Pwede ka nang gumising ngayon. Ngunit hindi pa rin nagising ang oso. Bumalik ang maliit na daga at sa pagkakataong ito, may dala siyang torotot. Hinipan niya ito ng malakas. Ngunit natulog pa rin ang oso. Habang puyat na gumagala sa kagubatan ng munting daga, kinausap siya ng ilang kaibigang hayop. Anong nangyari, munting daga? Bakit ka malungkot? Ay, kasi naman, buong taglamig hindi ako makatulog sa hilik ng oso. Tag-init na pero tulog pa rin. Baka matulungan ka ng leon, ang hari ng kagubatan. Ano? Bakit ko naman siya kakausapin? Dahil napakalakas umungal ng leon na lahat ay napapatalon sa lakas ng boses niya. Bagamat medyo natakot ang munting daga, pumunta siya sa leon, ang hari ng kagubatan, para humingi ng tulong sa kanya. Natutulog noon ang leon sa harap ng kanyang kuweba. Natakot ang daga nang makita niya ang makapangyarihang hayop, kaya nagpa siyang umuwi na lang. Ngunit hindi sinasadyang may natapakan siyang isang sanga. Nagising ang malaking pusa sa maliit na tunog na narinig niya. Anong ingay yun? Anong ginagawa mo sa harap ng kuweba ko? Hari ng kagubatan, pasensya na po sa istorbo kasi, hihingi po sana ako ng tulong.
Hindi ka nga sapat para maituring kong merienda, maliit na daga. Bakit naman kita tutulungan? Kamahalang Leon, hihilingin ko pong gisingin mo ang kapitbahay kong oso na hindi magising sa matagal na pagtulog. Nagawa ko ng lahat para gisingin siya. At dahil maliit ako, maliit din ang boses ko. Pero isang ungal mo lang, malulutas ito. Wala akong oras para sa maliit at walang kwentang daga na tulad mo. Ako ang hari ng kagubatan. Lumayo ang leon nang hindi tinutulungan ng daga. Pumunta siya sa kung saan walang makakakita sa kanya. Sumandal siya sa puno at nagkamot na parang baliw. Kating-kati ang leon pero ayaw niyang may makakakita sa kanya ng ganito dahil siya ang hari ng kagubatan. Pauwi na ang malungkot na daga nang may marinig siyang paghinga mula sa liblib ng gubat. Nang mag-usisa siya sa pinanggalingan ng boses, nakita niya ang leon. Higit pa dito, kinakalkal ng leon ang sarili nang walang tigil. Agad na lumapit ang daga sa leon. Pagkakita sa kanya ng leon, tumigil ito sa pagkakamot. Ngunit ang totoo ay tinitiis niya lang ang pangangati. Ginoong Leon, anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, daga. Hindi ko alam. Hindi ko mapigilan naman pangangati ng likod ko. Ang kati. Wala kang nakita o narinig ngayon, daga. Nagkakaintindihan ba tayo? Tiningnang mabuti ng daga ang leon at nakita niya ang grupo ng maliliit na pulgas na nagtatalunan sa balahibo nito. Naunawaan ng daga kung bakit nangangati ang malaking pusa. May pulgas ka. Tutulungan kita. Paano mo ko tutulungan? Isa ka lang, daga. Hayaan mo na ako. Ang kati. Buong tapang na tumalon ng daga sa kanya. Hindi pinapansin ang pagsusungit nito. Anong ginagawa mo? Lubayan mo ako. Gumapang ang daga sa makapal na balahibo at isa-isang itinapon ng mga pulgas. Ngunit nagpalala ito sa sitwasyon ng leon. Nagkamot ito kung saan nandoon ng daga. Ay! Uy! Aray! Hindi nakayanan ng leon ang kati, kaya sumandal siya sa puno at nagkuskus ng likod, pakanan at pakaliwa. Ako naman, muntik na akong madurog. Hindi ko mapigilan. Ang kati kasi. Pag kumikilos ka, lalo akong nangangati. Tumakbo ang leon sa malapit na lawa at mabilis na tumalon sa tubig. Muntik nang malunod ang daga na nasa likod niya. Ginoong Leon, umahon ka sa tubig. Malulunod ako. Umalis nga ang leon sa lawa, ngunit pag-ahon ay nagpagpag ito. Niyugyug nito ang katawan ng napakalakas at napakabilis na nahirapang maglambitin ng daga sa walang pakialam na leon. Malapit ko na matanggal lahat ng makati, Ginoong Leon. Konti na lang sa kaliwa. Pinigilan ng leon ang kanyang sarili, kaya naitapon ng daga ang mga natirang pulgas sa leon. Ano, makati pa ba? Parang... Aba, nawala nga ang kati. Dahil naalis ko na lahat ng pulgas sa'yo, sir. Napahiya ang leon sa pagiging bastos niya. Nang humingi ka sa akin ng tulong, tinanggihan at minaliit kita, daga. Pero ginawa mo pa rin ang lahat ng iyong makakaya para iligtas ako sa mahirap na sitwasyong ito. Salamat. Walang anuman, Ginoong Leon. Halika, sumakay ka sa likod ko at ihahatid na kita. Pagdating nila sa tahanan ng daga, nakarinig sila ng malalakas na hilik na umaalingaw-ngaw mula sa kuweba ng oso. Ha? Ano ang ingay na yun? Pumasok sila sa kuweba. Tama ka nga, daga. Dumating na ang tag-araw at natutulog pa rin itong malaking oso. Huminga ng malalim ang hari ng kagubatan at umungal ng napakalakas sa tainga ng malaking oso na nayanig ang mga bato sa kuweba.
Salamat sa malakas na dagundong ito. Sa wakas ay nagising ang oso at tumakbo palabas. Ha? Anong nangyari? May sakon na ba? Anong ganap? Tag-init na ba? Ang araw lumabas na? Asan na? Habang pinagtatawanan ng mga hayop sa kagubatan ng hangal na malaking oso, masayang-masaya naman ang munting daga na sa wakas ay tapos na ang paghihilik.